Good morning mga kapatid. We are on in day 33 ng ating plan for day. So let us worship the Lord. Sama-sama magpuri sa ating Panginoon. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due, and I stand in awe of you. Stand in You are beautiful beyond description, too marvelous for words.
Good morning, Lord. Salamat po sa iyong Espiritu Santo na patuloy na bibigay sa amin ng inspiration. Salamat sa Holy Spirit na gumising sa amin at patuloy kaming ibinangon upang gawin, Panginoon, kung ano ang iyong nais mong ipagawa sa amin. Sa oras na ito, kami po ay patuloy na lumalapit at nag-ask ng iyong tulong upang aming gampanan kung ano ang ating pong nais mong ipagawa sa amin sa oras na ito. Kaya aming Diyos, ito ay patuloy na pinigyan ng bayan sa pangalaman. Bitin bilang instrument ng iyong banal na gawain. Lalong-lalo na po sa oras na ito. Kaya kami po ay umaasa na kami po, Panginoon, na iyong sasamahan. Maraming salamat. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon po umaga ay ang ating pong topic na tinanggap is all about the power of the Holy Spirit o ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating buhay. Dito po sa Ephesians chapter 1 verse 17, the Bible says, and ask the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, to give you the Spirit who will make you wise and reveal God to you so that you will know them. You will know Him. You will know Him. Sa po ng Bible sa Tagalog, Ephesians 1:17, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang maluwalhating Ama na pagkalooban niya tayo o kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang nakilala. So, ayon po dun sa mga narinig nating mga tagapagturo, ang Holy Spirit po is a person. Hindi lang po siya parang kalapati o hindi lamang po siya parang hangin. He is a person. Ano po? He is a person of God. At the Holy Spirit is a working spirit. So that the ultimate power, the Holy Spirit is the ultimate power of God. He is God. He is God working spirit. Siya po ang Holy Spirit po ay kumikilos sa lahat ng layunin at plano ng Diyos sa buhay na ito hanggang sa katapusan na po. Ang Holy Spirit po ay walang tigil sa pagkilos o paggabay at paggawa ng kanyang layunin upang matapos po ito. The Holy Spirit ang ating pong tagapanguna o leader to fulfill the will of God. Kahit na po si Jesus, sinabi niya, kasama ko ang Holy Spirit. The Holy Spirit is a working miracles. He gives us life or the breath of life, the life-giving Spirit. It is connected to our spirit, or inner man po yung ating puso. That's why
we need to participate the Holy Spirit. Sa ating pong pakikipag-isa at pakikipag-ugnayan sa Espiritu ng Diyos, ay lalong lumalakas at tumitibay o lumalago o namumunga at nagagawa natin na gawin kung ano yung ipinagagawa po ng Diyos sa atin. Hindi natin minamanipula ang Holy Spirit. Ano po? Hinahayaan natin makontrol niya tayo. Dahil hindi siya umaayon sa kung ano yung gusto lang natin, but kung ano ang gusto niya o kalooban ng Diyos. Kaya minsan po ang problem, the Holy Spirit is the most ignored in the church. The most ignored in the church is the Holy Spirit. Hindi po masama na si Jesus ang lagi nating nababanggit o lagi nating itinataas o siya yung sentro ng atin pong buhay. Subalit, siguro ganun din ang Holy Spirit na po. Because it is connected to our inner man or our heart. So, we need also to have it or have intimate encounter in our relationship and fellowship to the Holy Spirit. Dahil dito ang Holy Spirit po ay nananahan din siya sa ating Panginoon Jesucristo. At kung ano lang ang ipinagagawa ng Holy Spirit, eh yun lang po ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa John 5:19. So, siguro ganun din po tayo mula nung tanggapin natin si Jesus. Lagi nawa tayong ini-empower ng Holy Spirit sa atin, lalo na kapag yung ating inner man, kapag in-empower po niya at nagsama ito, nagpalakas, nag-bear witness po itong dalawa, okay, mararanasan natin yung manifestation. Kasi po, talagang mayroong gustong ipagawa lamang ang Diyos sa atin. Kahit na anumang uri ng kapuspusan, meron po tayo kung ang ating pong inner man o yung ating puso ay hindi malalim ang pagkaka-intimate o pagkaka-fellowship sa Holy Spirit ay para pong walang kabuluhan. Ano po, kahit anong uri ng kapuspusan meron tayo, pero kung mahina ang ating espiritu, eh minsan po ay napipighati lamang siya o minsan sumasama yung loob ng Holy Spirit. Kasi siya nga po ay He is a person. Ano po? Kaya sa anuman pong paglilingkod, eh hindi pwedeng may kanya-kanyang tayong gusto. O gusto, ang masusunod ay yung ating gusto. Kasi po talagang kapag sinamahan tayo ng Holy Spirit, meron siyang layunin o meron siyang gustong ipagawa sa atin. Kaya lang, kailangan talaga ma-develop yung ating intimacy o relationship sa Kanya upang sumunod sa kung ano ang ipinagagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya kapag po tinanggap natin ang Holy Spirit, hindi lang ang issue dito ay yung magkakaroon tayo ng regalo mula sa Espiritu Santo o bunga mula sa Espiritu Santo. Ang issue po dito ay kapag tinanggap natin ang Holy Spirit at siya po ay sumasa atin, ang Holy Spirit po ay hindi lang nagkakaloob sa atin ng regalo o hindi lamang nakikita sa atin yung bunga ng Espiritu Santo, kundi siya rin po ay nagbibigay sa atin ng karunungan.
Hindi lang karunungan kundi understanding and knowledge. Ano po? Napakagandang maintindihan po natin na kapag po tayo ay nagpapailalim sa Espiritu Santo, hindi lang talaga yung gifts of the Spirit, ano po, at and fruit of the Spirit ang nagmamanifest sa ating buhay. Talagang nagkakaroon po tayo ng wisdom. Kasi pag sinabi pong wisdom, ito po yung ability to apply, ability to obey kung ano ang iyong naiintindihan at naunawaan upang upang iyong ipamuhay o magmanifest siya sa iyong buhay. Katulad po ni Jesus, nung siya po'y sinasamahan lagi ng Holy Spirit. Kaya wala po siyang ginagawa ng hindi ipinagagawa ng Diyos. Kaya hindi po siya nagkakasala, hindi po siya, at kung meron man po siyang ginagawa, ay ito po ay natatapos niya. Kaya ganun po ang Holy Spirit kapag po siya ay kumikilos. Ganun kakapangyarihan ng Holy Spirit kapag tinatanggap natin ang Holy Spirit sa ating pong buhay at siyang ginagawa nating tagapanguna. Hindi lamang po nagbibigay siya ng wisdom, kundi nagbibigay din siya ng knowledge. Ang knowledge po o ang kaalaman, ito po ay ina-acquired. So, ito po yung mga information or fact that na kinukuha natin from studies and experience, ano po, sa habang tayo po ay lumalago sa Panginoon. At hanggang sa makaunawa tayo o yung kung tawagin po ay understanding. This is how to comprehend kung gaano mo ito naiintindihan. Kaya po napakaganda na kapag po ang Holy Spirit talaga ay sumasa atin, talagang hindi lamang po yung knowledge ang kanyang ibinibigay, kundi siya po ay talagang nagpapaliwanag, nagpapaunawa. Kaya nga po tayo ay nakakaunawa, nakaka-comprehend kung gaano po ito natin naiintindihan. Then kung paano kabilis yung ating naiintindihan. Yun po yung comprehension na binibigay ng Holy Spirit sa atin. Kaya po nagiging abilidad natin to apply upang sumunod tayo at kung ano ang iyong naiintindihan at naunawaan upang iyong namang ipamuhay. At yun po yung wisdom. Kaya napakaganda na kapag po ang Holy Spirit ay siyang kumukontrol sa ating buhay, ito po talaga ay nagmamanifest sa iyong buhay. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkakaroon ng discernment, or manifestation ng kanyang kapangyarihan sa atin pong buhay. Kaya po, bago ang Panginoong Jesus magpasya ay alam na niya kung ano po ang magiging resulta. Kaya po ang Panginoong Jesus, kapag po siya ay lumabas at nagministeryo dahil kasama niya ang Holy Spirit, totoong marami siyang napapagaling at marami po siyang natutulungan. Kahit na po sa gitna ng mga problema or persecution sa kanyang buhay, nakita natin na napaka-proactive ng Panginoon. At yung kanyang judgment ay kanyang pinagtitimbang-timbang na hindi pa nako-compromise yung katotohanan o ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. So that lalo po siya naging matatag and excellent and successful and victorious. Bakit po? Kasi nagbibigyan ng tamang payo ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya o nagkakaroon po ng kaayusan yung lahat ng mga problema na kanya pong hinaharap. Kaya po ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay totoong nagbibigay ng tunay na karunungan sa Diyos.
na karunungan sa atin. Subalit yung pong karunungan yun ay nagbibigay din sa atin ng tunay na pagkatakot sa Kanya. Kasi po, yung daw pong tunay na o banal na pagkatakot sa Diyos is the beginning of wisdom. Kaya kung wala po tayong banal na pagkatakot sa Diyos, kahit gaano karami yung ating nalalaman o nire-research o pinag-aaralan, ito po ay parang isang kaalaman lang. It is just a head knowledge. Bakit po? Kasi hindi ito nagiging wisdom dahil hindi ko naman ito ini-apply sa aking buhay. Ang tanong ay bakit ko hindi na-i-apply? Kasi hindi ko naman sinusunod. Hindi naman ako sumusunod dahil wala naman akong tunay na pagkatakot sa Panginoon. Yun po yung bunga nung talagang ang Holy Spirit ay kumikilos. Ganon po siya kakapangyarihan. Kaya po, hindi lang talaga siya nagbibigay ng maraming information para marami tayong matutunan, kundi talagang nagbibigay din siya ng understanding para ating mag-grasp o ma-comprehend yung lahat ng yung lahat ng gusto po niya nating matutunan. At tayo po inililid sa tunay na karunungan o wisdom dahil tayo po ay nagkakaroon ng tunay na pagkatakot. Bakit po? Dahil tayo po ay sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya hindi lang talaga pag-ibig ang dulot po ng Holy Spirit sa atin kapag tayo ay pinupuspos niya. Kundi yung takot na tayo ay sumunod. Hindi po yung takot na parang ninenervous tayo, kundi isang uri ng takot na sinusunod na sinusunod natin dahil meron tayong respeto o holy fear o pagkatakot na hindi mo pwedeng hindi ka susunod sa kung ano yung kalooban niya. At ito po ang nagsisimula sa pag-acquire natin po ng karunungan na mayroong katalinuhan at kaunawaan sa buhay. Kaya napakahalaga po, importanteng maintindihan natin na kung nais mong mag-manifest ang karunungan, ang kaalaman o ang pagkaintindi, ay kailangang magkaroon din tayo ng takot sa Diyos. Kaya gusto ko pong magbigay ng isang halimbawa. Katulad po ni Abraham. Wala pong makagagawa ng katulad ng ginawa ni Abraham noong utusan siya ng Diyos na iwanan po niya yung kanyang bayan at pumunta siya sa isang bayang hindi naman niya alam. Kahit na po si Abraham ay komportable na sa buhay, mayaman na. Nung utusan siya ng Diyos, alam niyo po bang hindi po siya nag-disobey? Wala pong delay. No, walang complaint si Abraham. He has the power to obey God. Why? Dahil po sa Espiritu ng Diyos. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, hindi mo masusunod ang Diyos. Tiyak po na marami tayong dahilan bago ka sumunod sa Kanya. Pero si Abraham, hindi po. Hindi po siya nag-complain. Hindi siya nagsabi sa Diyos na bakit po, saan niyo po ako dadalhin? Maganda na po ang buhay ko rito. At kung hindi po, wala po sa vocabulary ni Abraham na sabihin sa Diyos na ayaw ko na, mas gusto ko na po dito. Pero alam niyo po, talagang si Abraham talaga ay sumunod sa Diyos. At yun po ay dahil sa kapangyarihan ng
Espiritu Santo. Kaya kung hindi po tayo susunod sa kung ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin, tiyak na marami po tayong ginagawa na hindi naman ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi po ang may takot lamang sa Diyos ang sumusunod sa kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos. Katulad po ni Abraham. Kaya po si Abraham talagang meron siyang intimacy with the Holy Spirit. Yun po yung nagbigay sa kanya. Siya po, ang Holy Spirit po nag-empower. Ano po? The Holy Spirit give us empower sa kanyang buhay. Hindi pwedeng gawin ni Abraham na mag-disobey at pagkatapos ay saka siya susunod. Hindi po. Talagang siya po talaga ay sumunod ng sumunod. Because he empowered the Holy Spirit. Kaya po, kahit hindi niya nauunawaan at kahit nasa kanya ang lahat na ng bagay, kahit napakayaman na niya at komportable na siya dun sa kanyang kinalalagyan, eh hindi po pinili ni Abraham yung comfort zone ng buhay niya. But sumunod pa rin siya sa Diyos. Yun po yung power ng Holy Spirit sa kanya. Kaya nga po sa mga masuwayin, we need to communicate. We need to have intimate relationship or fellowship with the Holy Spirit. Kasi po, yun talaga kapag po malayo tayo, kapag hindi tayo nakokontrol ng Holy Spirit, talagang marami po tayong dahilan. Pero kapag po tayo ay nasa ilalim ng Espiritu Santo, no complaining, no interpretation, no delay. We will not resist or grieve the Holy Spirit. Kaya salamat po sa Diyos. Kasi nakita ko rin po itong si David. Alam niyo po, nabanggit ng Diyos sa kanya na si David. Yung puso ni David ay katulad ng puso ng Panginoon Diyos. Kaya po napalapit talaga si David sa Panginoon. Dahil kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos kay David, ay ginagawa po ni David. Kaya naman po si David talagang kahit na yung kanyang generation ay pinagpala ng Panginoon. Kahit hindi siya perfecto, pero hinayaan ni David na patuloy siyang kontrolin ng Holy Spirit. Kaya nga po itong kanyang anak na si Solomon, nakita natin na siya rin po ay punong-puno ng Espiritu Santo dahil yung presensya ng Diyos kay David ay naipamana po niya kay Solomon. Kaya nga itong si Solomon nung sabihan ng Diyos na anong gusto mo para makapaghanda ka sa iyong pagpamamahala. Alam niyo po ba, dahil nga mahirap mamahala, ang hiniling po ni Solomon ay ang karunungan. Kaya naniniwala po ako na sa buhay na ito, hindi lang talaga gifts and hindi lang talaga regalo ng Espiritu Santo at bunga ng Espiritu Santo ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Dahil kapag po ang Holy Spirit, only the Holy Spirit of wisdom and understanding, kahit hindi po tayo humingi ng riches, kahit hindi tayo humingi ng mahabang buhay, kahit hindi tayo humingi ng kalusugan, ay ito po ay ibibigay lahat sa atin ng Panginoon dahil ang Espiritu ang hinihingi natin sa Kanya na siyang kumontrol sa lahat ng ating pong aspeto ng ating buhay. Dahil dito natin masusumpungan ang pagiging mayaman at dito natin mararanasan na
na maipagkaloob niya sa atin ang lahat-lahat sa ating buhay. Ang gusto lang po ng Diyos ay hilingin natin sa Holy Spirit na tayo ay kanyang tulungan, tayo ay kanyang pangunahan, at tayo po ay kanyang tulungan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Because the Holy Spirit, hindi siya itlog, hindi lang siya tinapay, hindi lang siya kayamanan, but the Holy Spirit is wisdom, knowledge, and understanding. Kaya po, salamat po sa Panginoon, at sa oras na ito ay patuloy po niya tayong pinamamahalaan o pinangungunahan ng Holy Spirit. Sa buong mga hapong ito, Panginoon, naway maranasan namin ang manifestation ng Holy Spirit upang ito po, O Diyos, ay patuloy na magbigay sa amin ng karunungan, ng pagkaunawa o understanding, upang ang lahat ng bagay ay matapos na at hindi kami gumagawa ng mga bagay na hindi po ipinagagawa po sa amin. Salamat po, Holy Spirit, na siya pong nag-guide sa amin upang sumunod kami sa kung ano yung nais niyo pong ipagawa sa amin pong buhay. Kaya, Holy Spirit, thank you sapagkat alam namin kung nais po namin lalong humaba ang buhay at patuloy na kami po ay maging malusog, kami po ay susunod sa kung ano yung nais niyo pong gawin namin at nais niyo pong ipagawa sa buhay namin. Salamat po, Holy Spirit, sa buhay na ito. Sapagkat mula nung tanggapin namin ang Panginoon Jesucristo, naranasan namin na hindi po talaga kami ang masusunod. Hindi po. Marami po kaming gustong gawin sa buhay na ito. Pero kayo lamang po talaga ang tunay na makapagtuturo kung ano po ang dapat po namin sundin. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa Banal na Espiritu na patuloy namin kinikilap at patuloy namin ginagawa sa amin. Ito po ang kandalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord God, sa patuloy po ng aming pananalangin, Panginoon. Panginoon, patawad po sa mga nagawa namin kasalanan. Panginoon, salamat po, Lord God, for this word. Isang word po na talagang nagpalakas po sa amin, nagpaalala, Panginoon. Thank you, Lord God, for your Holy Spirit, Panginoon, na kung saan nagtuturo sa amin sa anumang bagay, Panginoon. Totoo po, Panginoon, na by your Holy Spirit, Panginoon, kapag wala po kami nito, Lord God, ay hindi po namin alam ang gagawin namin, Panginoon. Thank you, Lord God, sapagkat by your Holy Spirit, Panginoon, meron kaming wisdom, knowledge, at understanding, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lalong-lalo na po, Lord God, pagdating sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil merong voice na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na kung saan, Panginoon, ay idinadaan kami, Panginoon, sa tamang daan, Panginoon, sa tamang path, Panginoon. Help me to know your voice and not be deceived by others' voice, Panginoon. Help us to guard our heart, Panginoon, from the influence of this world and the people around me, Panginoon, around us. Kaya, Panginoon, help me to be deceived by the devil in his lies, Panginoon. Kaya, sa lahat po ng aming mga desisyon, Panginoon, mapapagtagumpayan po namin, Panginoon, ang lahat ng aspeto dito sa mundo, Panginoon, kapag meron kaming Holy Spirit, Panginoon. Sabi nga po, Panginoon, kapag nasa Holy Spirit, Panginoon, magiging success ka in all sa lahat ng aspeto dito sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Lord God,
Thank you for your wisdom. And we are asking, Panginoon, in the name of Jesus, to hear you clearly and consistently, Panginoon, to knowing that you hear your voice, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat dahil mas gumagaan, mas naiintindihan po namin kung bakit po kami ay naglilingkod sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, nililid mo kami, Panginoon, at nandun po yung guidance mo, Panginoon, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you for your Holy Spirit, Panginoon. Thank you, Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Yes, Father, pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan sa oras na ito at sa bawat araw na yung binibigay sa amin. Father, in the former days, O Lord, in the time of Jesus and his disciples, really, dumami ang mananampalataya dahil sa pagmanifest ng Holy Spirit, ng gifts of the Holy Spirit. Even nung umakyat ka na, Panginoong Hesus, sa langit, it was given, the gifts of the Holy Spirit was manifesting on your disciples, O Lord. Kaya patuloy na ipakilala kung sino ka, how powerful you are, how great you are, O Lord God, because of these manifestations. Dapat po ito ang mangyayari po sa every churches, O Lord, na itinalaga mo, wherein you have called us, O Lord, to win souls and make disciples. Yes, in the former days, winning souls, they were na-win po sila because nakita nila ang glory mo, ang power mo, Panginoon, na nag-work, nagmamanifest, O Lord, through the disciples na itinalaga mo, Panginoon. Kaya kami ngayon ay nagpapakumbaba, Panginoon, being called. Ikaw po ang tumawag sa amin, hindi po kami ang tumawag sa iyo. Ikaw ang tumawag sa amin. Kaya right now, nagpapakumbaba kami, Panginoon, sa patuloy naming pagsunod sa iyo to win souls and make disciples. Manifest, O Lord, in us. Manifest, O Holy Spirit. Let there be a manifestation of the Holy Spirit within us, O God, that as we go, O Lord, in every house, sa pagpapanalangin namin, sa pagtatouch namin ng mga tao, sa paghahayo namin, O Lord, there will be a manifestation of the gifts of the Holy Spirit in us and through us, O Lord. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:7-11, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. So ibinibigay mo na ito sa bawat mananampalataya para ang lahat ay maka-benefit, O Lord. Ay, kami, Panginoon, na sumusunod sa iyo, na nagli-lead yung mga tao, Panginoon, na wini-win mo, makaka-benefit because of this manifestation that will be given unto us, na hinihingi namin ngayon, na ibalik muli, Panginoon, just like in the Acts, O Lord, nung mag-empower ka, the fire of the Holy Spirit rested on the mananampalataya na sumasamba sa iyo, Panginoon. For to one is given by the Spirit the word of wisdom. Yes, let it be given unto us the word of wisdom, so that in every aspect of our lives, sa aming pagkilos, Panginoon, indeed, makikita nila how great you are, O Lord, in our lives, O Lord. To another, the word of knowledge by the same Spirit.
So ito'y para rin kami ay kumbaga we will stand in another level, the higher level than the ordinary people here on earth, because we are citizens of heaven, O Lord. Dapat mamanifest ito yung knowledge, O Lord, sa bawat isa sa amin, para kami ay kumbaga we could mas makakalamang kami, Panginoon, sa ordinaryong tao lamang. Yes, we need this knowledge, O Lord, sa patuloy naming pakikibaka dito sa mundo, Panginoon. Yes, O Lord, and another, faith. Yes, faith by the same Spirit. We need this faith, O Lord, because grabe po, Panginoon, we are just mere men, O Lord, just like yung tinawag mo, Panginoon, na mga, they were just mere fishermen. But with the manifestation of the Holy Spirit, they became great, O Lord, because of the manifestation of the Spirit. They could do miracles. And when they speak, when they pray, it happens, O Lord. At this point of our lives, O God, nasa kumbaga, we are facing, bawat isa sa amin, lalo na sa aming mga pastors, O Lord, mga leaders, we are facing a Red Sea, we're facing the Jordan River, we're facing mountains, O Lord, and we need this faith, the manifestation of the faith, O Lord, in us, sa bawat isa sa amin, so that we would have the courage to step on the Red Sea, to step on the waters, to command mountains to be na humayo, na para kami makatawid sa dapat naming tawirin. Yes, Lord, thank you. And to another, the gifts of the healing by the same Spirit. Yes, we need this, O Lord. We need this to manifest in every churches, O Lord. Even sa mga cell groups, O Lord. Let it be manifest sa pagpapanalangin namin, because mahal, Panginoon, ang bayad sa ospital, lalo na sa Pilipinas, Panginoon. And when kailangan, in the former times, in Jesus' times, in the disciples' times, the first disciples, O Lord, when they pray, when they lay hands, the sick people are healed, O Lord. Even sa dadaan lang sila, there is healing that nag-flow forth, O Lord. Kaya, Panginoon, again, let it happen in these times, O Lord, sa amin, sa bawat isa, na ma-acknowledge ka, O Lord. Kaya we need you. We need this gift, O Lord, of healing. That when we lay hands, there will be healing na magmamanifest, O Lord. Even sa pagdaan lang namin sa may sakit, even in Peter's time, sa paghawak lang ng kanyang damit, just like Jesus' time, O Lord, na paghawak lang ng damit ng isang babae na dinudugo ng 12 years na, Panginoon, and there was healing, there's power that manifested, O Lord. Kaya let it manifest right now, O God, in every churches, O Lord, in every leader na patuloy na umahayo sa pananalangin namin, sa bawat bahay na pupuntahan namin, bawat factory, O Lord, bawat dorm, O Lord, na as we pray, in the name of Jesus, let power be manifested. Let the healing power, O Lord, be manifested. As we use the blood of Jesus, let there be power that will be manifested, O Lord. Thank you.
Thank you. Yes, thank you, Father. Our churches will never be the same again, oh Lord, because of the manifestation of the spirits, oh God, that will be manifested in each one of us, oh God, as we go forward, oh Lord, in the calling that you have called us to do, oh Lord. Thank you. To another is the discerning of spirits. Yes, we need this, oh Lord. Kasi in the last days, many false prophets will pupunta rito, and they will entice us. They will do things, even do miracles, so that even the elect, oh Lord, will be deceived. Kaya we need this discerning spirit. And even as we sa paglilid namin, Panginoon, just like the time of in Solomon's time, when dalawang ina humarap sa kanya at sa pag-decide kung kaninong bata ang yung pinag-aagawan nila, yung isang bata. Solomon has the discerning spirit to know kung to yung paano ang gagawin niya, Panginoon, at that time. Alam niya kung paano gawin, paano maisaayos ang problema. We need this para ang nagdi-deceive ay mai-expose. Kaya kailangan namin ito, Panginoon, so that the deception of the enemy will be exposed, O Lord. Yung mga maraming nagkukunwari na Kristiyano na pumapasok sa loob, and they do gumagawa sila ng hindi magagandang bagay so that magkaroon ng para wasakin ang mga relasyon sa loob. Kaya we need this discerning spirit how to handle matters, oh Lord. Kaya thank you. Yes, another is the working of miracles. I forgot about this. The working of miracles, oh God. Yes, let it manifest in our time, oh God. Sabi mo nga, we are the citizens of heaven, oh Lord. And as we call forth your name, oh Lord, let the manifestation of the working of miracles happen here on earth, oh Lord, as we call the name of Jesus. Let the Holy Spirit continue on to work in us and through us. Let there be miracles in the time of, lalo na sa mga, sabi nga, ang hirap ng sitwasyon lalo na ngayon sa Pilipinas, and even in our part here, we are facing. Kaya, kailangan namin ang mga miracles. Just like the time, yung famine, Panginoon, yung dalawang widow in a different setting, may ginawa ka, Panginoon, in the time of famine, na yung oil at saka flour hindi naubos in the time of famine. And even sa isang widow, yung pangangailangan nila natustusan dahil hindi naubos yung oil sa pag-flow sa banga, Panginoon. Kaya, Father, we need these miracles to be manifesting, O Lord, in our churches, because you know our needs, O Lord. Yes, sa sinimulan mo, Panginoon, sa ONCC, O Lord, operative, O Lord, and even sa bawat ministry, Panginoon, na binigay mo sa amin, O Lord. Let there be a manifestation of miracles, O Lord. We need so many years ago. The enemy is trying to convert, O Lord. Yes, she can but the breakthrough, O Lord, because of the miracle-working power of your Spirit, O Lord. That as we set forth, O Lord, O Lord,
on every Red Sea, O Lord, on every Jordan River, O God. Mahawi, Panginoon, ang mga imposibleng sitwasyon sa aming buhay because of your miracle working power in us, O God. Yes, Lord. Let there be courage in each one of us, O Lord, to step forward. Yes, Father, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, O Lord. Yes. Yes, the Father. We need also the gift of prophecy, O Lord, so that people will know that we have a God, an all-knowing God. We are serving a true and a living God. Na hindi po kami ang kumikilos, kundi ikaw ang Holy Spirit sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Yes, Lord. And to another diverse kinds of tongues, O God. We may be careful also to use this wisely, O Lord. Yung different kinds of tongues, O God. And let it be manifested in our prayers, O Lord. That we could connect with you. That when we don't know what to pray, O Lord, you will step in us, O God. And fill us, O Lord. Yes, O Lord. That we'll be able to pray and connect with you. What you want here on earth. Yes, Father, thank you. And that as you give us the manifestation, O Lord, of the different tongues, O Lord, you will also give us the interpretation para alam namin, Panginoon, how we would act, O Lord, how we would know, O Lord, yung gusto mong sabihin. And with all this, O Lord, with all these gifts na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, let there be a humility before you and before others, that we will be serving you in all these gifts, O Lord. Hindi po magpupitin siya dahil you have given this gift to this one, different gifts, O Lord, that we will be united in love, serving one another with the gifts that you have given us, O Lord. Lord, forgive, O Lord, if sa Lord, nagkakaroon po ng division even in the pastoral area, O Lord. Nagkakaroon ng division in churches dahil sa hindi tamang paghawak ng gifts na ito. Kaya hinihiling po namin as of now that as you will give these gifts to each one of us, may we use it wisely and use it for your glory alone and use it to serve one another. Thank you. In Jesus' name I pray. Father God, thank you, Lord. Lord, continue us, empower us, Lord God, to purify our hearts, Father God. Empower us, O Lord, to be sensitive enough to
to the evil works, Lord God, to the sin, Panginoon. To be sensitive enough, Lord God, with the sin, Panginoon, with your Holy Spirit. And fill us, Lord, with your fire. Father God, we thank you. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu, Lord. Piliin po namin, Panginoon, na maging patuloy niyo po kaming uhawin at sa inyong mga salita, Panginoon, Lord. Salamat po, Ama, dahil magagawa lamang namin ito, Panginoon, kapag ang aming puso po, Panginoon, na itutuo sa inyo. Salamat po, Ama, dahil alam po namin na wala po kami ibang sandalan, wala po kami ibang aasahan, wala po kami ibang kalakasan, kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Empower us, Lord God, with your Holy Spirit. We need this, Panginoon. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Panginoon, salamat po sa umagang ito, O Diyos, sa iyong dakilang salita at sa iyong Espiritu Santo. Muli kayo po ay dumadalangin na kayo po ay patuloy na kumilos sa iyong buhay. At aming dalangin na ang iyong banal na Espiritu Santo ay patuloy na i-empower ang bawat isa sa amin with your divine power, Panginoon. At agad sa panahon ngayon, O Diyos, maraming tao ang hindi na naniniwala sa mga ganitong uri ng kakayanan, Panginoon Lord, at sa ganitong uri ng manifestation ng iyong kapangyarihan. Kaya Lord, nawa ay kayo po yung patuloy na magkaloob, Panginoon, sa amin to demonstrate, Panginoon, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyong Espiritu Santo, O Diyos, upang malaman ng iba, Panginoon, malaman ng mga tao sa paligid namin, Panginoon, na kung sino yung Diyos na naghawi ng dagat upang makadaan ang mga Israelita sa Red Sea, Panginoon. Siya pa rin Diyos na sinasamba namin, Panginoon, na hindi nagbabago. Kaya Lord, dalangin po namin sa buhay ng bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon God, na yung Espiritu Santo ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon God. Empower ang bawat isa to demonstrate, to perform signs, wonder, and miracle, O Diyos. Sa pamamagitan nito, O Diyos, alam ko po na maraming tao, maraming kaluluwa, Panginoon, ang patuloy na makaka-experience, Panginoon God, ng muling panumbalik sa iyo. Lord, mga laying ni Satan, O Diyos, kailang mga buhay na ang mga ganitong bagay ay lumipas na, mga tao na hindi naniniwala sa himala, mga tao na hindi naniniwala sa pagaling, sa divine healing, mga tao na hindi naniniwala, Panginoon, sa mga dakilang gawa mo, Panginoon Lord God, sa panahon ngayon. Ito po ay hindi namin pinapahintulutan na matiling kasinungalingan ng tao, ay sapagkat alam namin ang Diyos na nagparami ng tinapay sa 5,000 katao, ang Diyos na ginawang alak ang tubig, ay siya pa rin ay the same God, Panginoon God, na sinasamba namin ngayon, O Diyos, na hindi nagbabago, hindi lumilipas, hindi Panginoon God, na nagsisinungaling, Panginoon. Kaya Lord, alam namin through your Holy Spirit, Panginoon, yung mga ganitong uri ng kaisipan na tila imposible sa tao ay posible sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa pamagitan po ng iyong mga lingkod, sino mang malapapin ng ayong mga kamay, Lord, dalangin po namin na yung healing na nagmumula sa Espiritu Santo mag-manifest sa mga tao na nasa bandig ng karamdaman at walang kapag-asa, O Diyos. Kaya niyo po ang iyong mga himala ay patuloy na maranasan nila, Panginoon God.
Alam po namin this last days, alam ko po na ang gantong uri po ng manifestation ng iyong kapangyarihan, ang siya pong magiging daan mo upang sumilang muli ang great revival, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoon. Kaya Lord, alam po namin sa pamamagitan po ng gantong kakayanan, muli po mangyayari po ang lugad ang nangyayari, Panginoon, sa early church na habang nangangaral si Pedro, madaanan ng kanyang anino ay gumagaling. Habang nangangaral si Pedro sa isang araw, 3,000, libo-libo ang nanunumbalik sa iyong banal. Kaya Lord, we pray for that. Kaya Lord, alam po namin ang gantong uri ng manifestation ng iyong kapangyarihan sa buhay namin. It requires holiness, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin na kami po ituruan nyo, na kami po yung makalakad, na may kabanalang, na makalakad ang ayon sa iyong kalooban, makalakad pang lugad na naaayon sa iyo, Panginoon. Sapagkat Lord, hindi po namin ito kayang gawin kung kami po hindi kami karapat-dapat na sisidlan. Kaya Lord, we pray for holiness, we pray for righteousness, and we pray for purity, we pray for obedience. At Lord, at alam po namin ang mga bagay nito ay tupalo na lamang, pagkat yung fruit kapag ito ay nagmanifest sa amin, alam po namin yung gift, signs and wonder and miracle ay magmamanifest sa aking mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa iyong divine power na until now ay hindi kumukupas, until now ay nanatiling nakikita ng aming mga mata. Kaya Lord, salamat po sa iyo po na yung pagkakatiwalaan lahat. Hayaan niyo po na ang mga bagay na ito ay patuloy makita ng mga tao na wala pa pananampalataya. Upang sa ganun, O Diyos, mapagtanto nila na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at karapat-dapat sa lahat na papuri at pagsamba. At alam po namin, Lord, yung po yung lagi mong nais na kayo po ay luwalhatiin. Kaya Lord, sa pamamagitan po ng iyong mga anak, pakita niyo po sa tao, O Diyos, na kayo po ay iibin sa mga tao, Panginoon lugad na yung ginagamit, ikaw ay nagmamanifest. Kaya Lord, salamat po. At Lord, tayo po ang pagkakatiwalaan ng ito. Sa ngalan ng iyong anak mo sa Jesus. Amen. Masalamat po sa umaga, ikaw nagkaloob sa buhay. Diyos naman po sa iyong kakilaan. Yung Espiritu na siyang nag-iisang nagkakaloob, Panginoon, ng lahat ng mga kainan, ng mga regalo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, we pray, Panginoon, for activation, spiritual abilities, that we believe, O God, that lahat ng iyong mga anak, Panginoon, ay may kanya-kanya pong kaloob. Lord, ang kailangan lang mo, Panginoon, na ito po ay ma-activate. Kasi o Diyos, pagkat katulad, Panginoon, ng mga alagad, Panginoon, ng una, Lord, they receive, Panginoon, the spiritual gifts accordingly, Panginoon, to their purpose. Lord, ang mga may kaloob sa pagbibigay, Lord, ay nagbigay, Panginoon, sa pangaral, nagsipangaral. Lord, ang mga may kaloob sa pagpagaling, sila, Panginoon, ay nagpagaling. Lord, ang may kaloob, Panginoon, sa paggawa ng mga himala, Lord, sila, Panginoon, ay nag-perform, Panginoon, ng mga sa o Diyos. We pray for the Holy Spirit to activate our divine, our spiritual, Panginoon, womb for divine conception. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na yung purpose mo, Panginoon. Lord, we believe, Panginoon, that you do miracles, Lord, you do divine works, Panginoon. It's because you need, Panginoon, you want, Panginoon, na ipakita, Panginoon, sa lahat ang iyong pagkukaliti, ang iyong kadakilaan, how great you are. Kaya Lord, salamat po, O Diyos. Lord, ang iyong mga anak, Lord, ay patuloy niyo, Panginoon, gabitin, Panginoon, to perform, Panginoon, to perform your greatest, Panginoon, through wonders, signs, and miracles, O God. Kaya salamat po, O Diyos. Lord, ang mga bagay, Panginoon, naging hadlang, ang mga bagay, Panginoon, na ginagamit na kaya, Panginoon,
para lang hindi mo, Panginoon, ilabas ang full potential, Panginoon, na yung mga anak, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, na yung Espiritu Santo, Panginoon, na kumikilos sa amin, Lord, dahil mga bagay, Panginoon, na distraction, Lord, mga bagay, Panginoon, na ginagamit ng kaaway, Lord, para i-hinder, Panginoon, mga bagay na ito, Panginoon, para dito lang na ilabas, Panginoon, ang kapangyarihan ng Espiritu na sumasabi, na iitip ang pinahintulutan, pero ang mga uri, Panginoon, ng kasalanan, ang mga uri, Panginoon, ng karamihan, ang mga uri ng mga kahinaan, Panginoon, Lord, we cast out all, Panginoon, mga bagay na ito, sapagkat tunay po, O Diyos, na kung mga ganong bagay, Lord, ang mga bagay nila galing sa iyo, Panginoon, ay hindi po nagmamahal sa Panginoon. Sapagkat, Lord, di mo pwede ilagay, Panginoon, ang bagong alak sa iyong mga sasalat. Kaya, Lord, salamat po, O Diyos, Lord, in order to release, Panginoon, the power, Panginoon, within us, Lord, we need to be a new vessel, Panginoon. Kailangan po namin maging bagong sila. At Lord, alam po namin, tumatahan lang po ang Espiritu, Panginoon, sa malinis na Lord, clean us, Lord, sanctify us, Lord, renew our heart, Lord, renew our right spirit within us. Pagkat tunay po, O Diyos, na totoo po, O Diyos, na kayo ay Diyos ng himala, Lord, you are the God, Panginoon, of Moses, Abraham, Panginoon, Lord, in this act, ay ganda yung Panginoon, kaya rin po, Panginoon Diyos, mga erang ito. At Lord, di po kami niwala, Lord, sa mga tao na nagsasabi na tapos daw po ang era ng Holy Spirit, tapos daw po, Panginoon, ang era, Panginoon, na sign, wonders, and miracles. At kailangan lang po daw na ngayon ay maniwala na lamang, Panginoon, sa iyong mga salita at maligtas. But Lord, we believe, Panginoon, na kayo po ay patuloy pa rin gumagawa, Panginoon, ng mga himala. Pagkat Lord, marami nga pong tao, hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, you are doing the miracles, Panginoon, para marami, Panginoong makakita at makasaksi kung gaano po kayo kadakila. Na Lord, we pray, Panginoon, na buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga spiritual wings, Panginoon, to fly, Lord, our hands prosper and our feet possess the land. Lord, hayaan niyo, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na nakatalaga, Panginoon, para sa iyong mga anak. Lord, ito, Panginoon, ay mangyari sa amin, Lord, sapagkat tunay po, O Diyos, gano'n po ang sa iyo. Lord, yung po, ipinamala niyo na po sa amin. Lord, alam mo mga bagay, Panginoon, na hawakan ng aming mga kamay, Lord, shall be prosper. Pagkat kayo, Panginoon, ang Diyos na nagpapala. Kaya, Lord, alam mga bagay, Panginoon, nasa iyo. Lord, through your child, through your children, Panginoon, through your sons, Panginoon, ay, Lord, magamalgas sa mga bagay at mga hawakan. Lord, ang aming mga kamay, Panginoon, ang digdiyan, ang aming mga labi. Lord, ito, Panginoon, ay mangyayari sa Panginoon. Lord, we have the authority. Lord, you have bestowed us, Lord, the authority as Jesus, Panginoon, ang talian namin dito sa lupa. Lord, ito talian sa lahat ng mga namin sa lupa. Lord, kakalagas sa langit sa Panginoon. Lord, you given us the authority. Kaya, Lord, ang mga hawakan, ang aming mga kamay, Lord, ay ito, Panginoon, pagkapala, Lord, ang tapakan ng aming mga paa, Panginoon. Lord, ito, Panginoon, ay mapa sa amin sapagkat, Lord, lahat ng mga bagay sa mundo, Lord, ito po ay pagmamayari ninyo. Lord, ito po ay pinagkakaloob sa bawat anak mo, Panginoon, tatapat sa iyo at pagkakatiwalaan mo. Lord, ay sila po aming hiling, Panginoon, ang aming dalangin. Lord, ay made us worthy, Panginoon, ito, sapagkat, Lord, alam po namin na wala po ibang karapat-dapat dito kundi ang iyong anak na si Jesus. At Lord, it is our prayer, Lord, made us like Christ, Panginoon, sapagkat, Lord, sila mo po, Panginoon, na iyong kinalugdan. Kaya salamat po, O Diyos, that we receive, Lord, all the spiritual abilities, Panginoon, to activate, Panginoon, in our lives, Panginoon. Kaya salamat po, O Diyos, Lord, as of now, Panginoon, kaya po, Panginoon, mga iyong anak, Lord, that we will use our authority, Panginoon, to possess the land, Lord, to prosper, Panginoon, all the things that we touch, Panginoon, Lord, to receive, Panginoon, all the declaration, Panginoon, that we utter, sapagkat, Lord, it's the power, Panginoon, it's the power of faith, Panginoon, na meron kong binigay sa amin mga bagay, Panginoon, Lord, ang mga bagay, Lord, na amin pong declare, Lord, to the authority, Panginoon, nagbigay niyo po sa amin sa magitan ng iyong Espiritu na nanahan sa amin, Lord, we have faith, Panginoon, na ito po ay mangyayari, Panginoon, ng mightily, at it will do, Panginoon, the very will of God. Salamat po, O Diyos, alam mo mga bagay, Panginoon, na kailangan ng pambawat isa. Lord, alam po namin ito po ay amin tinanggap na. Alam mga panalangin, Panginoon, ng bawat isa. Alam
ng mga hinaing, Panginoon, ng bawat isa, ng mga suliranin, Panginoon, ng bawat isa. Lord, we believe that you reach, Panginoon, ang mga suliranin na yun, Panginoon. At Lord, kayo po, gumawa na po, Panginoon, kayo ng solusyon, sapagkat, Lord, ano man po ang aming i-declare, Lord, we declare that we are victorious, Panginoon. Kaya, Lord, we claim the victory, Panginoon, sa buhay bawat isa. Kaya, Lord, ikapalan na nga po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pinagkukunan, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat isa. Lord, through our hands, Panginoon. Lord, at hayaan niyo, Panginoon, na maging lifestyle po namin, Panginoon, mga ganitong gawain, Lord, na ano mang hawakan namin, Panginoon. Lord, we will prosper all those things, Panginoon. Pagkat, Lord, we have to practice, Panginoon, kung ano po, Panginoon, ang kultura sa langit, Panginoon. We will practice, Panginoon, kung ano po, Panginoon, ang nangyayari dyan sa iyong kaharian. Sapagkat, Lord, lahat po nangyayari dito, Panginoon, sa mundo, Panginoon, na ginawa po ng iyong anak na si Jesus, is the bare representation, Panginoon, kung ano po ang nangyayari dyan sa iyong kaharian. Lord, the sign, wonder, and miracles, Panginoon. But Lord, as your Son, here as a representative of our Lord Jesus Christ, Lord, because the Holy Spirit is within us, Lord, we need to practice all those things, sapagkat, Lord, this is the spiritual abilities that you given to us, Panginoon, in order to fulfill, Lord, you order to complete, Panginoon, order to bring completion, Panginoon, ang iyong kalooban dito sa lupa. Salamat po, O Diyos. Salamat po for spiritual awakening. Salamat po, O Diyos, sa activation of our spiritual abilities. Lord, we will do it, Panginoon. We will do it, Panginoon, for the glory of you. At hayaan niyo, Panginoon, na ayaw po mas lubusan pamanawaan mga bagay, Panginoon, na iyo po pinagagawa sa buhay mo. Sanctify us, Lord, clean us, and your right spirit within us. Lord, at hayaan niyo, Panginoon, na patuloy na magmalinis ang aming mga puso. But Lord, it is not the intellectual matter, Panginoon. Hindi po dahil sa matalino o hindi po dahil sa skillful, Panginoon, ang bawat isa. But Lord, the manifestation, Panginoon, of your kingdom, Panginoon, sa buhay bawat isa, it is the matter of the heart. Kaya Lord, kumalinis mo ang puso. Lord, the divine manifestation, Panginoon, will happen, Panginoon. Ano po nangyayari dyan sa langit, Lord, ay mangyayari po dito sa lupa. Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo nga po ang bawat isa, at sa buhay ng bawat isa, purihin ka, dakilain ka sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat napakasarap na makinig ng iyong mga salita. Salamat po at dinideklara ko na po ang tagumpay ng bawat isa sa amin, ang patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng empowerment of the Holy Spirit upang magampanan po namin ang iyong kalooban at maging kagamit-gamit kami sa buong maghapong ito. Patuloy na ingatan mo po at patuloy na bigyan kami ng wisdom ang bawat isa sa amin sa araw-araw na amin pong ginagawa. At ikaw na po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Thank you for the victory. Thank you for your word. Thank you for your Holy Spirit na lalo pong nag-empower sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri in Jesus' mighty name. Amen.